Para kunin ang panig ng kampo ni Vice President Sara Duterte, kausapin natin ang abogado niya na si Attorney Paulo Panelo Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Opo, linawin lang po natin, Attorney. Opo, kayo po ba'y nagsasalita sa anong kapasidad? Sabi po kasi ni Attorney Raymond Palad, hindi raw malaman kung kayo ba'y nagsasalita bilang counsel sa perjury case sa Taguig o impeachment defense team o bilang OVP spokesperson. Ako po ay abogado ni VP Sara patungkol dun sa perjury case laban kay Ramil Madriaga. At ang paratang po niya, attack dog daw po kayo ngayon ni VP Sara. Hindi po ako attack dog, abogado po ako. Ano pong tugon nyo dun sa hamon ni Attorney Palad sa kampo nyo na paharapin na lang si VP Sara Duterte sa Kamara na proper venue daw para sagutin at maglabas ng ebidensya kaugnay sa impeachment complaints? Hindi po kailangan humarap ni VP Sara doon sa House Justice Committee dahil nakita na nga po natin na si Ramil Madriaga on his own ay sumabog na po yung testimonya niya sa mukha niya nang wala pang hakbang ang si VP Sara. So nabanggit nyo na nga kanina, lumantad na kahit hindi namin kinakausap itong si Tanya Gaisano Lee, yung totoong may-ari ng painting, si Senator Amy Marcos, at si Yusek Claire Castro na nagbabangayan na ng ilang taon na pagkasundo niya sa usapin na pasinungalingan yung term sharing na sinasabi niya. Tapos itong si Justice Martires lumabas na din po. Pati po yung owner ng Nomo Basho na si Edward Chico na sinasabing pinagdalahan daw ng isang duffel bag ni Madriaga. Lumantad na din po siya kagabi para pasinungalingan yung mga sinasabi niya. So nakita po natin na kahit wala pong hakbang si VP Sara ay napapatunayan na napakasinungaling nitong si Madriaga. Inaasahan niyo po ba na marami pang lalantad para pasinungalingan itong mga sinabi ni Madriaga ng walang koordinasyon po sa inyo? Tignan natin kung meron pa, pero ang susunod pong hakbang namin is pag-uusapan po namin kung kakasuhan po ba namin ng panibago itong si Ramil Madriaga at doon pa lang po kami maghahanap ng mga testigo at I'm sure marami pong mahahanap na testigo para pasinungalingan itong mga sinasabi niya. Sabi rin po ni Attorney Palad, kaugnay naman dun sa text message umano ni Colonel Dennis Nolasco kay Ramil Madriaga, dinagdag nyo lang daw po yung salitang state witness at hinamon niya kayong isa publiko yung text message. Ano pong tugon nyo rito? Nasa ano na po 'yon? Nasa perjury complaint na po yung text message na 'yon at nasa House Justice Committee din po 'yon. At alam ko si Attorney Palad din mismo sa isang programa sa ibang estasyon naglabas din po siya ng text message from the same thread between Ramil Madriaga and Lieutenant Colonel Nolasco. So patunay lang po 'yun na talagang galing po kay Madriaga yung text message na 'yon. At may harap daw na living witnesses ang kampo ni Madriaga para patunayan yung pick-up at delivery ng pera umano o yung 125 million pesos confidential funds na na-dispose sa loob lang daw ng 24 oras. Ano po masasabi niyo diyan? Katulad po ni Madriaga, I'm sure ang makikita natin dyan ay wala ding connection or official or unofficial na posisyon sa kampo ni VP Sara itong mga to. At ang pagkaalam po natin, yung mga magko-corroborate di umano dun sa testimonya ni Ramil Madriaga ay pawang mga kasama niya din dito sa Madriaga Kidnapping for Ransom Group na nakakulong ngayon. So kung meron pong motibo si Ginoong Madriaga na magsinungaling gumawa ng kwento laban kay VP Sara para makalabas ng kulungan, malamang ganun po yung motibo din itong mga magko-corroborate sa kanya. At ganun din po ang klase ng kredibilidad ang meron sila. Dahil matatandaan nyo din po, bukod dun sa nakakulong po sila, yung first affidavit po ni Madriaga, wala naman po siyang binabanggit na may kasama siya. Bukod po doon sa pag-question doon sa kredibilidad ni Madriaga, yung mga sinabi po niya, ito ba'y pinapasinungalingan ninyo or may katotohanan ho ba ito? Wala pong katotohanan doon sa sinabi niya. Bukod doon sa sinabi niyang siya ang bumuo ng Easy Pilipinas, totoo po yun. Pero yung paratang niya na inutos sa kanya yung pagbuo nun or pinondohan siya or kilala siya, hindi po totoo yun. Yung Easy Pilipinas Volunteer Support Group po yun,
na sumuporta sa kandidatura ni Mayor Sara noong mga panahon na yon. Pero ang napakadami po noon, hindi po yun kilala lahat ni VP Sara. So hindi po totoo yung mga paratang niya at napatunayan na po namin yan actually dun sa perjury complaint, all 340 pages of it, sinumpang salaysay, suportado ng pitong testigo at mga documentary evidence na nagpapatunay na nagsisinungaling si Madriaga. At itong complaint na to at ang ebidensya namin, nasa House Justice Committee din po ito dahil attachment po ito sa answer ad cautelum ni VP Sara. Na, may mga pamansin din po na sa lahat ng mga nabanggit na issue ni Madriaga, bakit kaya pinalagan lang ng BC yung allegation, at least una niyang pinalagan, yung kinailangan niya ng tulong para makapasa sa law school? Well, kasi tingin ko katawa-tawa naman yung ibang mga paratang niya, yung mga mabibigat, na-address na po namin yun at nakasuhan na nga po si Madriaga dahil po doon. So, itong isang issue tungkol doon sa panahon niya sa San Sebastian, mukhang personal na nainis itong si VP Sara kaya siya naglabas ng statement tungkol doon. Sa palagay niyo ba, kapag ka naglalabas ng mga detalyadong impormasyon itong si Madriaga, mas makakatulong sa inyong kaso? Opo, the more he speaks, the better for the defense. That's what I always said. In fact, bago pa man siya lumantad dyan sa House Justice Committee, tinawag ko na rin siyang star witness namin, tinawag ko na rin siyang hulog ng langit sa amin, tinawag ko na rin siyang Trojan horse. Kaya the more he speaks talaga, the better for us. So, wala pong pumipigil sa kanyang magsalita. Handa po kayo masilip ba ng Anti-Money Laundering Council yung mga binabanggit na bank accounts ni Madriaga, lalo na't pumirma rin siya para ma-waive yung kanyang bank secrecy rights? Rafi, ang tingin namin gimmick lang yun kasi wala namang mapapatunayan yung bank waiver. Kasi ang bigyan natin ng konteksto, no, ang sinabi niya, ginawa daw siyang dummy ni dating Pangulong Duterte para for intelligence and money laundering. Yung nagbukas daw siya ng mga account sa pangalan niya at doon daw dumaan yung pera. So ano pong mapapatunayan ng bank waiver? Ang mapapatunayan lang po noon is yung mga accounts sa pangalan niya at kung anong laman ng mga bank accounts. Ngayon, kung kanino galing yung pera at kanino napunta yung pera, malamang po hindi mo mapapatunayan pagka nakita mo yung mga accounts na yon. At tandaan po natin na itong si Ginoong Madriaga na nakakulong po yan ngayon dahil sa kidnapping for ransom. At sabi nga po ng PNP, he's the leader of this kidnapping for ransom group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So kung may laman po yung mga accounts na yon, malamang proceeds po yun ng mga illegal criminal activities nila. Balikan ko lang po, nabanggit nyo na rin kanina, pero ano po yung likelihood na madaragdagan yung kaso ni Madriaga? Mukhang yun po ang irerekomenda natin sa ikalawang Pangulo. So, antabayanan po natin kung anong sunod na hakbang namin. Okay, maraming salamat po sa oras. Maraming salamat, Rafi. Si Attorney Paulo Panelo Jr., abogado ni Vice President Sara Duterte. Susubukan po namin hingan ng reaksyon ng kampo ni Madriaga kaugnay sa mga pahayag ni Panelo.